Walang manual ang pagiging magulang. Walang training, walang rehearsal. Isang araw, may anak ka na at simula noon, lahat ng desisyon mo hindi na lang para sa'yo, para na sa kanya. Pero may mga katotohanan sa pagiging magulang na bihirang pag-usapan. Mga katotohanang masakit, pero totoo. Part 1. Hindi mo laging alam ang tamang gawin. Akala ng iba, alam ng magulang ang lahat. Pero ang totoo, maraming gabi na nagdududa ka. Ginagawa ko ba ang tama? Tama ba ang pagpapalaki ko sa kanya? Minsan, ginagawa mo lang ang best mo, kahit hindi ka sigurado kung sapat ba ito. At iyon ang unang masakit na katotohanan. Hindi ka perpekto, at hindi ka kailanman magiging perpekto. Part 2. Minsan ikaw ang magiging kontrabida. Darating ang araw na hindi ka maiintindihan ng anak mo. Magagalit siya, sasagot siya, lalayo siya. At kahit alam mong ginagawa mo yon para sa kanya, ikaw pa rin ang lalabas na masama. Masakit, pero bilang magulang kailangan mong tanggapin na hindi ka laging magiging paborito niya. Part 3. Hindi mo siya kayang protektahan sa lahat. Gusto mong saluhin lahat ng sakit para sa kanya. Gusto mong ilayo siya sa problema, sa pagkakamali, sa pagkasaktan. Pero hindi mo kaya. Kailangan niyang matuto. Kailangan niyang masaktan. Kailangan niyang madapa. Dahil doon siya lalakas. At iyon ang isa pang masakit na katotohanan. Hindi mo siya kayang iligtas sa lahat. Part 4. May mga sakripisyong walang makakakita. May mga pagod na hindi mo sinasabi. May mga pangarap na isinantabi mo. May mga bagay na pinili mong hindi kunin para sa kanya. At madalas, walang nakakakita, walang nakakaalam. Pero ginagawa mo pa rin dahil mahal mo siya. At iyon ang tahimik na katotohanan ng pagiging magulang. Minsan, ikaw ay nagbibigay kahit walang kapalit. Part 5. Hindi mo siya habang buhay, makakasama, mabilis lumipas ang panahon. Yung batang hawak mo sa kamay, balang araw, bibitaw, magkakaroon ng sariling mundo, sariling desisyon, sariling buhay at kahit handa ka o hindi, kailangan mong hayaan dahil iyon ang tama. Part 6. Hindi ka niya laging ma-appreciate. May mga bagay na ginagawa mo na hindi niya agad maiintindihan. Yung pagod mo, yung sakripisyo mo, yung pagmamahal mo. Minsan, dadaan ang mga taon bago niya ito ma-realize. At minsan, hindi niya rin masasabi. Part 7. Ikaw ang unang masasaktan kapag nasaktan siya. Nasasaktan ka rin kapag umiiyak siya. Parang gusto mong umiyak din. Pero kailangan mong magpakatatag dahil ikaw ang sandalan niya. At iyon ang isa pang katotohanan. Mas mabigat ang sakit ng magulang kaysa sa anak. Part 8. Walang siguradong resulta. Pwede mong ibigay ang lahat. Pagmamahal, gabay, sakripisyo. Pero sa dulo, may sarili siyang desisyon, sarili niyang landas, at wala kang kontrol doon. Ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagmamahal kahit mahirap, pagpapatuloy kahit pagod, pagbibigay kahit walang kapalit, at sa dulo ng lahat, ang pinakamahalaga, alam niyang minahal mo siya ng buong puso. Hindi mo kailangang maging perpektong magulang. Kailangan mo lang maging totoong nagmamahal. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like mo ito at mag-subscribe or follow sa channel or Facebook page na ito para sa mas marami pang psychology videos na makakatulong sa iyong mindset at relationships. May